So ngayon, ipapakita ko kung paano gumagana ang isang simpleng Python program na nagko-compute ng discount based sa total purchase amount. Iisa-isahin ko ang bawat bahagi ng code at ipapaliwanag ang bawat variable. Dev get discount amount. Gumawa tayo ng function na pangalan get discount. May isang parameter ito, yun yung amount, at ito yung total price o halaga ng binili ng customer. Ang layunin ng function na itingnan ko ang purchase amount ay umabot o lumagpas ng 1,000. Kung oo, may 10% discount ng customer, at kung hindi naman, wala itong discount. If amount is greater than 1,000, i-check ko ang total purchase ay 1,000 pataas. Kung true ito, magre-return ito yung amount nito times 0.9. Bakit nga ba 0.9? 10% yung discount, 100% minus 10% is 90%. So yung 90% sa decimal ay 0.9. Kaya multiply by 0.9, yun yung discount price. Example, amount 1,200. 1,200 times 0.9 is 1,080. Kapag hindi ito umabot ng 1,000, magre-return lang ito. Kumbaga walang bawas, ibinabalik lang ang original amount. Sa pagkuha ng user input, yung purchase, ito yung variable na maglalagay ng halaga ng input ng user. Gumamit tayo ng float para ma-accept ang decimal numbers katulad ng 1,500.75. Doon naman sa input, enter total amount, magpapakita ng message sa user, hihintayin ng user na mag-input ng total amount. Gamit ang print, ipinapakita natin ang final amount pagkatapos ma-apply ang discount. Sa loob ng curly braces, tumatawag tayo ng get discount purchase. Dito pumapasok ang value ng purchase sa function. Ibinabalik ang final discounted price. Kung nag-input ang user ng 1,200, syempre ang lalabas doon is 1,080. Kasi lumagpas ito sa 1,000, kaya magdi-discount to ng 10%. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya nagra-run. So kung mapapansin nyo, hindi siya nag-discount ng 10% kasi yung in-input natin is 100 lang na dapat 1,000. Dahil in-input natin yung 1,000, nag-discount po siya ng 10%. Dahil kasi yun sa yung if amount greater than 1,000.